Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa tatlo nating kababayan. Unahin ko to si Apolonio Romano. Kuya Pinong Lods, pa-shoutout naman po. Paggawa naman ng content yung mga EPS na naselect ngayong December at kung ilan yung pumasok na sa factory worker at kung meron ding pumasok sa shipbuilding industry kung may balita na po. Pasensya na kabayan tungkol sa mga bilang ng na-hired ay hindi ko alam kung paano makikita yan. Shoutout sa iyo kabayan. At pangalawa ay si Francis. Palagi ako nanonood sa YouTube channel mo. KLT21 po. Sana ma-hire na. At dasal lang kabayan. At sa mga lalaki ay mataas ang tsansa na magka-employer. Shoutout sa iyo kabayan. Erwin Galicia, Bisayang Gala TV. At isa kabayan ay nag-uumpisa na rin mag-vlog dito sa South Korea. At ito yung sabi niya. Dito na kami sa Korea, sa Jeollabuk-do. Kami idol, pa-shoutout naman. Dami namin dito. 55 kaming Pinoy, puro bago lang. Ang laki ng company ni Amo. 55 sila, puro bago na kinuha ng amo niya. At ito yung katunayan na malaki pa rin talaga ang tiwala ng mga Korean sa mga Pilipino pagdating sa trabaho. Isipin ninyo, ang pagkakasabi nito ni Kabayan ay 6 na company at ang 6 na company yung pagmamayari ng amo niya at 55 silang Pinoy na kinuha. At hindi pa ito tapos, may ginagawa pa yung company, yung amo niya na company na idadagdag pa doon sa 6. At siguro ay panigurado to, mga Pinoy ulit ang kukuhanin nito. At yan nga yung katunayan dito na iba-iba talaga yung gusto ng mga employer na magtatrabaho sa kanilang kumpanya. Yung iba, ibang lahi ang gusto. Yung ibang company naman ay puro Pinoy ang kinukuha nila. Isipin nyo, 55 sila. Grabe, ang laki ng company ng amo niya. At dito nga sa amin ay katulad sa amo ko, ayaw niyang kumuha ng ibang lahi. Gusto niya ay Pinoy lang. At ang lugar nga ni Kabayan ay sa Jeollabuk-do. Ito ay medyo malayo. Malayo talaga dito sa Seoul. At malapit siya ay sa Busan. Hindi ko lang natanong kay Kabayan kung anong klaseng trabaho dun sa company ng amo niya. Baka lang baka ito'y bakalan. Yan yung video ni Kabayan na pinapakita niya dyan yung sunod-sunod magkakadikit na company ng amo niya. Sa tagal ko na dito sa South Korea, ngayon lang ako nakakita ng ganito. 55 na mga Pinoy ang kinuha ng iisang employer. Kung iisipin mo, pag nasa production area ka, halos puro Pinoy lang yung makikita mo, no? Bihira lang siguro diyan yung Korean. Siguro ang Korean diyan ay puro may mga posisyon lang. Kapag ganyang maraming Pinoy talaga, minsan ay hindi natin maiiwasan kasi hindi naman talaga tayo pare-pareho ng ugali. Diyan na pag tumagal-tagal yung mga yan, lalo pat mga bago, hindi ko naman kumbaga hindi ko na pinapangunahan yung mangyayari. Alam mo naman tayo, hindi pare-pareho ng ugali. Pag tumagal-tagal yung mga yan, meron talaga diyang hindi mo minsan may iwasan na nandyan na yung gulangan sa trabaho, nandyan na yung hindi nagkakaunawaan pagdating sa kwarto, may maingay, nandyan na yan. Kaya nga, lalo pat yung kayo ay halimbawa ay 2 o 3 sa kwarto, siyempre pag marami, mahirap naman siguro yung 55 na Pinoy ay tag-iisa ng kwarto, parang hindi mangyayari yun. Maganda sana kung yung 55 na Pinoy na yan ay tag-iisa ng kwarto para may privacy. Pero kalimitan kasi sa mga ganyan, yung mga company na maraming trabahador, minsan 3 o 2 sa isang kwarto. Kaya nga ang sinasabi ko ay habaan ng pasensya, lalo pat marami kayong Pinoy sa company. Yung mga naghihintay ng employer dyan sa Pilipinas ay wag pa rin kayong mawawala ng pag-asa kasi nga marami pa rin mga Korean employer ang malaki ang tiwala pagdating sa kalidad ng trabaho ng mga Pinoy. Ayan kasi yung tumatatak sa ibang employer dito na ang Pinoy daw ay matyaga sa trabaho, madaling matuto,
Pero tayo pa rin naman ang nakakalam niyan.